webinar. So for today, hindi ko na po siguro patatagalin pa ito at introduce ko na po ang ating speaker for today. Hindi ko na siguro ito pahabain, Sir Mandy. Masyado mahaba ang ating Oo, wag sir na. eh. So, he is a licensed professional engineer with more than 40 years of experience in the field of building and facility design, consultancy, construction, operations, and maintenance involving various mechanical, electrical, plumbing, and fire protection system. Uh, and he is our 2011 IIE National President. So, everyone, let's all welcome Engineer Mandy Diaz. So, good afternoon, sir. Yes, salamat ka, Engineer Dan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nakikita ko yung mga old familiar faces na nag-aati sa akin. Ayun, at si Mar nandyan. Anyway, magkukwento. Pwede na ba ako mag-share ng screen? Yes, sir. Pwede na po. Okay, mag-share muna ako, ha? Teka, ha? Ah, ayan. Okay. Wala. Slide. Alam ninyo, kararating ko lang po dito ngayon sa Santo Domingo, sa Bicol. Umalis po ako sa Laguna ng alas 9 kagabi. Kararating ko, nag-touchdown ako, dumating ako dito ng around 1:30. At drive-thru na lang para umabot to sa ating lingguhang webinar. So hindi ko kasi mahindihan si Ma'am Che, yung ating Vice President for External Affairs. At kaya naman kasi magdidiwang siya ng kanyang kaarawan sa next year. Golden year. At the same time, golden year ng IIE. Sabay po eh. No? So, halos walang tulog. Although may kasama naman nagmamali. Kasi meron po akong series of meeting at site inspections sa area bukas. Akala ko hindi na hutuloy. Tinawagan ako ni Ma'am Chi. Tuloy pala. Sige kako. Naganap po ako ng kapitbahay dito para makagamit po ako ng wifi na malakas-lakas. Anyway, magkukwentuhan lang naman ho tayo. Yung sana yung ikukwento ko at alam ko naman ho sa inyo, majority naman ay pro nuclear. Sana yung pagkukwento ko, dagdagan niyo ng kwento. At kung may ikukwento rin ho kayo, sa question and answer, hindi na ho question and answer, magkwentuhan na rin ho tayo. In fact, sa ngayon po, ang IIE, meron tayong tinatawag na advocacy group at ang ating advocacy group ay tatlo po yung energy efficiency at yung renewable power at itong nuclear electricity. Tayo po ang naatasan dito, humawak dito sa nuclear electricity na tinatawag natin at sana yung ating mga attendees ngayon, yung mga taga-IIE at kung sino pa man, sana yung ating mga activities, GMM, regional conferences, sana mag-focus tayo sa ating advokasya. Ang ulitin ko yung ating advokasya, energy efficiency, tapos yung renewable power at nuclear power. Pagdating po kasi sa nuclear power, wala namang pwede magkwento dito kundi ho tayo eh. Meron naman siguro yung other sector. In fact, I was asked by the PSME to help them to advocate this particular nuclear electricity. No? Sa katulad na nabanggit ko, sana sana magtulungan ho tayo, yung mga, at alam ko, majority naman ho dito pro-nuclear eh. So meron lang ho ako dito siyempre, may mga ginamit tayong mga slide dito, mga material na galing sa mga internet, sa video, at etc. So bigyan natin sila ng recognition doon. But some of it, alam nyo kasi nung nag-aaral ho ako sa Mapua meron na ho kaming subject ng nuclear power engineering, no? Nag-aano sa amin yan, si Dr. Ibe. Nakakapagtaka lang po, pagkatapos po nung sabihin na natin nagkaroon ng transition, 1986, transition of government, nagkaroon ng Revolution, pumasok na yung Cory Aquino,
yung ating Bataan Nuclear Power Plant hindi na na-inoperate. At the same time, nawala na po itong ating subject tungkol dito sa nuclear power engineering. Sayang, ano po? Sayang. At sana naintindihan natin ito na magaling dahil kung titingnan natin, kung tayo matatakot dito, eh bay, wag na ho tayo kumain ng isda. Kasi ang lahat ng nuclear, yung aircraft carrier, lahat ng mga nandiyan sa dagat, puro nuclear power ho yan. Baka be radioactive na yung mga isda. So we need to educate people about this nuclear power engineering or nuclear knowledge, no? Sundan natin yung ating pag-uusapan. In fact, noong 1987 Constitution, bago po yon nagkaroon na yung ano. Pero tingnan muna natin ito. Kung tayo ho'y magtatayo na isang nuclear power, abutin ho ito ng 7 to 12 years bago maitayo. Kaya sabi ko nga, kung gusto natin ito, dapat noon pa o ngayon na, magsimula na. At matagal ho ito, hindi ho ito overnight na matatapos. Siyempre, parami ng parami tayo, tumataas na yung populasyon natin, at kailangan natin ang reliable power supply. Ito yung ating maging vehicle for survival. At saka sabi din natin, itong nuclear power po is a clean energy. Wala po itong carbon emission, walang greenhouse emission or carbon dioxide. Environment friendly and therefore it help mitigate climate change. So these are the major component of the nuclear energy. Sabi ko, kung gusto natin magkaroon, dapat ngayon na. No? At huwag na natin ipagpabukas. At matagal pong gawin yan. So, noong 1987 Constitution, doon sa Article 2, yung Constitution natin ginagamit ngayon, ang sinabi po doon, the Philippines consistent with the national interest, adopt and pursue a policy of freedom from nuclear weapon in its territory. Siguro naman, babasa nyo yung ano, no? Yung sigalot natin sa West Philippine Sea. At para siguro, nakita niyo sa ibang article, parang meron na yatang dinadala rito no? So ito hindi nila nakikita that yung policy nito that yung under 1987 Constitution dapat meron ho tayong freedom from nuclear weapon in its territory. But again, President Cory Aquino 1987 issue Executive Order 128 mandating Philippine Nuclear Research Institute to promote and regulate peaceful uses of nuclear energy, including its application in power generation, agriculture, medicine, and others. So wala pong batas na nagbabawal na magkaroon tayo ng nuclear power plant except nuclear weapon. Kaya nga lang, ginagamit nila itong 1987 Constitution, pinaiikot no, ng mga oposisyon. Anyway, yan po yung ating 1987 Constitution. So, ibig sabihin, wala tayong nilalabag na batas kung sakaling magkakaroon tayo ng tinatawag na nuclear power generation, nuclear electricity. No? Ano ba yung tinatawag natin nuclear energy? Ang basic principle po nito ay yung atom. Alam naman natin, everything may mga lahat may atom no. So, tingnan natin atom, may neutron, may proton, may positive and negative and neutral proton, electron and neutron. It is practice of splitting atom to produce heat, to boil water, and feed to turbine or yung natin, siyempre pag-ikot ng turbine, mag-generate electricity. This is the basic principle of nuclear energy. So, ini-split niya yung atom, yung proton, electron, tapos yung neutron, yung stray neutron, i-slab niya yan. No? So, under the nuclear energy, there's a common method of producing electrical energy from atom, and these are by nuclear fission and nuclear fusion. Dito ating pagkukwentuhan itong tinatawag natin nuclear fission. Ito yung radioactive na tinatawag natin. Tingnan natin bakit siya na magiging radioactive. Whereas yung nuclear fusion, siguro na later part of our kwentuhan, itatas ko ng konti itong fusion kasi nababasa naman natin sa mga article, internet, sa website, na marami na nag-eksperimento nitong nuclear fusion, but hanggang sa ngayon wala pa naman yung commercial. Well, meron maliliit, no? So, ibig sabihin, kung successful na ito, wala na sana tayong problema Kasi hindi po radioactive yung nuclear fusion At okay, sabi ko nga, mamaya itatas natin ng konti. Dito muna ho tayo sa nuclear fission. Ano ba ito? No? Fission versus fusion, panyaliwanag ko na, yung fission po medyo radioactive, yung fusion hindi po radioactive. Pero nuclear lahat po yan, parehong nuclear reaction. Isang radioactive saka hindi radioactive.
So, in fission process, an atom absorb a neutron. Actually, then it split into two lighter fission element. This fission form a heat and light. Normally, ang ginagamit po natin dyan yung uranium-235. Most widely used by nuclear plant for nuclear fission because this atom could be easily split into apart. Elements at lower mass, no, na medyo ano to, ng konti. So, sabi nga natin dito, yung spent fuel ng uranium-235, radioactive na po yan pag ginamit. Pero pag hindi mo pag ito naman fusion, tingnan natin kayo ba, ang fusion occur to element is lumped together to form heavier atom. So, baliktad mo, heavier atom, like when two hydrogen atom fuse to form one helium atom. So, pinupush niya. The same process that powered that sun. Kaya nga sabi natin, yung sun daw ginagamit na sa fusion eh. And create huge amount of energy. Several greater than fission. It also doesn't produce highly radioactive fission product. So sa mga sabi, hindi siya radioactive. Sana magtagumpay yung mga ating mga scientists na matuklasan na ito ating sinatawag natin fusion, nuclear fusion. So, paano ba na-initiate ngayon yung fission, no? Ito po, when a neutron is slammed to larger atom, forcing to excite and split to smaller atom, katulad ng sinabi ko kanina. Additional neutron are also released, creating a chain reaction. Chain reaction niya, parami resulting tremendous amount of energy. Kung siguro mamaya may mga konti akong video, kung may time pa tayo, pakikita natin paano nagaganap. But for the meantime, dito muna tayo sa basic knowledge ng So, ayan, ang structure ng atom, di ba? Meron tayong neutron, meron tayong proton, at may electron. So, yung ating electron nandun sa labas, nandun yung neutron. So, i-attract niya yan eh. Ganyan mangyayari, di ba? Yung uranium-235 yan, ganyan siya. Babangga niya. Pagbangga niya ngayon, i-split siya to several atoms. Magkakaroon niya ng chain reaction, tapos magpuproduce yan ng heat. No? Kaya yung mamaya makikita natin sa drawing na nakatubok ng electron sa tubig, paano nagaganap at paano niya binabangga. Tuloy-tuloy yan, ganyan. So, tingnan natin yung sulat kamay ko. Ito yung sulat kamay natin. Ayun yung neutron, no, dumadating sa uranium 235. So, mag-i-split po yan, na-absorb. In so doing, magpuproduce po yan ng energy, heat energy. Actually, dalawa pa lang yan eh. Pero, sa dami nitong uranium-235, kung gano'ng karami yan, yun yung capacity mo, kung ilang megawatt, ilang gigawatt, at saka ito, nagkakaroon po yan tinatawag na chain reaction. Kaya nagpo-produce ng heat. Once na na-initiate mo yan, hindi mo na yan maaawatan. Tuloy-tuloy na ho yan. At mamaya titingnan natin kung yung mga accident paano nangyari. Kasi pag nagkaroon ka na ng fission na nag-slam na yung tuloy-tuloy, walang awat na yan. Hindi ka mukha na kuryente, switch off mo. Hindi mo naman switch off yan. Diretso. No? Yung uranium-235 is a heavy metal that's occurring in the environment and can be found almost rock, soil, and water. Sa madalit sabi, yung pong uranium-235, product of nature. Minimina po yan. Kaya yung sabi nila, saan daw idadalhin yung spent fuel? Mamaya doon sa bandang huli, makikita natin, pinaprocess po yan, binibili. Kasi minimina eh. No? Mahal po yan. Hindi basta-basta mo makukuha yung uranium-235. Is a heavy metal. Makikita sa so madalas sabi, minimina is a product of nature. So hindi po ginagawa yan, kundi minimina. No? Ganyan po yan, yung uranium. No? Kaya mo siyang hawakan sa kamay hanggat hindi pa yan na-initiate o nagkakaroon ng fission na process, wala po yung radioactive material, pwede mo siyang hawakan. Pwede mo siyang hawakan. In fact, uranium-235 is an isotope uranium making up about 0.72% of natural uranium. No, pinrocess siya, kaya naging 235. So, ang sabi natin, yung uranium-235 is harmless. Although it emits alpha rays and can cause cancer kung aamoy mo o kakainin mo, no? Yung namina. The same goes for uranium-235, pareho lang. The fissional form that is more prevalent uranium is for your reactor. Also for weapon. Yun ang sinasabi nila kasi pwede mong gamitin yan sa nuclear weapon no? Pero sinabi nga ng Constitution, yung yung nuclear, hindi natin dapat gamitin doon sa proliferation of weapon. At sabi rin dito, is a half-life of 700 million years. And again, is essentially harmless.
Ibig sabihin, after 700 years, siguro, before Jesus Christ pa yun, na minimum, baka matagal pa yan. Can you imagine 700 million years ang half-life niya para maging harmless siya. Ano ba yung sinasabi natin half-life? No? Ang half-life po ng mga radioactive material is the time required for a quantity of a substance to reduce to the half of initial value. May formula po. Simplify lang na natin understanding ng half-life. At alam ko, hindi ko alam kung pero I will give you a very simple example siguro. Let's say for example, ang yung isang substance o isang radioactive material, ang half-life niya is 12 hours, no? 12 hours. Ibig sabihin 12 hours yung kanyang yung kanyang life. Definitely, ang half-life niya is 6 hours. Tama? So kung 12 hours yung kanyang life, so ang half-life niya is 12 hours. In so doing, after ma-consume niya yung 12 hours, magkakaroon na naman yung 6 hour ng half-life. So magiging 3 hours na lamang. Tapos pag na-consume na naman niya yung 3 hours magkakaroon na naman ng half-life, magiging 1.5, no? Tapos yung 1.5 divide mo uli ng kalahati, ilan ba yun? 0.75, tama, no? Then 0.75 divided by 2 again is ilan man yun? 75 divided by 2, ano yun, 225. So, ganun ng ganun, hanggang mag-zero na siya. Hanggang maging, ano na siya, hanggang ibig sabihin natin na, ano na siya, yung pwede mo nang hawakan, harmless na siya. After ma-consume niya yung kanyang half-life. So, kaya meron yung formula, NT is equal to N, 1/2, tapos N2, 1/2 again, ayun, to the exponent of 1/12. So, gano'n ang gano'n. So, gano'n po ang ibig sabihin ng half-life. Kaya minsan, ilan ba half-life niyan? Sabi natin, uranium is 700 million years. So, kaya pag yung 700 billion limang half-life niyan, ibig sabihin nagsimula yan sa 700 million years, tapos magiging 350 divided by 2. Kaya napakahaba, napakatagal. Pero sabi ko nga, ang uranium is product of nature. Mamaya pakikita natin paano pinaprocess at para mabili ulit. Marami po bumibili niya kasi kaysa magmimila ka, i-process mo na lamang, di ba? So parang ganon, ibig natin sabihin. So, there are 6 type of nuclear reactor now available in the market. We have the Magnox, the CANDU, yung RBMK. Ito po yung sa Russian eh. Mamaya i-explain ko yung RBMK na yung sa Russia, yung sa Chernobyl na sumabog, saka yung gas reactor, no? Yung AGR, the gas reactor. Pero pahapyaw lang tayo, po-focus tayo dito sa very popular right now in the market. Sa market po ngayon, ang ginagawa PWR, yung pressurized water reactor. But meron pa hong mangilan-ngilan na nag-i-exist na boiler water reactor at wala na ho halos nag-i-exist na Magno, CANDU, RBMK, saka yung gas reactor, air gas reactor. So, ang nag-i-exist ngayon, na ginagawa ngayon sa industry o sa worldwide is either mostly halos lahat pressurized water reactor. So, ito ang dapat natin ipaliwanag sa ating mga kababayan, doon sa mga natatap sa nuclear, na huwag kayo mag-alala, lahat ng reactor ngayon is pressurized water reactor. Wala na yung Magno, CANDU, RBMK, GR, PWR. PWR lang po tayo, pressurized water reactor. Tingnan natin kaibahan ng boiler water reactor compared to pressurized water reactor, no? Pero bago tayo dumako doon sa sinasabi natin na kayong dalawa, tingnan muna natin, pasadaan lang natin sandali yung Magnox. Magnox is a type of nuclear power production reactor that was designed to run on natural uranium with graphite as moderator. Mamaya papaliwanag natin what is moderator all about. And carbon dioxide is the heat exchange coolant, no? So CO2 po ang ginagamit niyang coolant instead of water, no? Mamaya paliwanag natin 'yon. So, yun naman CANDU na sinasabi natin, yung Canadian Geothermal Uranium, is a Canadian pressurized heavy water reactor designed to generate electricity. Yung pong heavy water na SO2 na yan,
mamaya papaliwanag ko rin uli niyan dahil pag meron daw ho tayo niyan, pag meron ho tayo niyan, baka tayo pinakamayaman sa buong mundo kung saan bang ginagamit yung heavy water na yan. Okay? So, yung isa pa, ito po yung sa Ukraine. Soviet design reactor Bolshoi, hindi natin alam kung anong bining Moshchonovsky Canal D high power channel reactor is a water-cooled reactor with individual fuel channel using graphite as moderator. Almost same with the CANDU, no? It's also known as light water graphite reactor. Light water reactor. Mamaya pagkikita ko, yung light water reactor, bakit sumabog yung Chernobyl, no? Pero doon sa diagram, medyo mahirap ang intindihin. Pero doon sa susunod natin, kasi ikukwento ko rin ho sa inyo yung bakit ano nangyari sa yung tatlong major accident about nuclear power. Okay? Ito yung tinatawag nating advanced gas-cooled station control chain reaction. Generate heat with turned water into steam, of course. No? The steam then power turbine. Yun. Obvious. Dito na ho tayo sa tinatawag yung sinabi ko. Two kinds of nuclear reactor commonly used by nuclear power plant. No? Via nuclear fission, katulad ng binanggit ko kanina. For power generation, and this is boiler water reactor. Ito halos wala na akong gumagamit. And itong pressurized water reactor, ito po yung nasa bataan natin. Halos worldwide, ito na po ang ginagamit nila ngayon, yung pressurized water reactor. Pero unahin muna natin yung boiler water reactor. Kung makikita ho nyo diyan, yung containment structure niya ng reactor, ito yung tinatawag natin reactor, ito yung reactor vessel, component ng So, meron siya dito control rod, may moderator ka, may fuel ka, which is uranium. So, pag nagkaroon ng nuclear fission, yun nga yung neutron na absorb ni proton, mag-islam niya, mag-iinit ngayon niya dahil may tubig yan. So, radioactive na ngayon yung uranium mo. Tapos, kukulo na yung tubig. Ang pagkulo ng tubig, para yung kalderong walang takip, parang siyang kalderong walang takip, yung kubo ng tubig, ipinipit mo diretso sa turbina. So, probability of contamination of kung magkaroon ka ng pipe leakage or whatever it is dito sa labas, meron kang radioactive material sa kakalat dito, di ba? Kasi yung tubig mo, galing na mismo doon sa reactor vessel, parang kalderong kumukulo, yung tubig mo kumukulo, nakatubog naman doon sa, sa uranium-235. Therefore, yung tubig na kumukulo, contaminated po yan. Contaminated. Kaya sabi ko, wala na halos gumagamit na yan. Ito yung isa natin ipaliliwanag sa ating mga kasamahan, tapos yung mga kapitbahay natin, yung mga opposition, na ganyan ang sistema. Ito ang ating ikwento. No, yung pressurized water reactor. Huwag na natin basahin yung nakalaman dyan. Pagkwentuhan na lang natin, sabi ko, magkukwentuhan tayo di ba? So, kwentuhan na natin. Ito ngayon, nakita nyo kaibahan. Meron tayong containment structure, at tapos ito yung reactor vessel mo. Yung electrode mo, ito yung electrode mo, tapos may laman niyang uranium-235, i-islam siya para magkaroon ng chain reaction, manginginit ngayon yung tubig dito. Pag nanginit yung tubig dito, uminit na siya, nagkaroon ng mga energy, yung uminit na tubig, siyang magpapakulo doon sa isa pang vessel, no? So dalawa vessel mo, no? Dalawa vessel. So yung mainit, nagpainit pa para kumulo yung isang tubig para umikot yung turbina. Kaya kung makikita mo, yung kulay asul na yan, walang contamination sa nuclear reaction o sa radioactive material. Kasi nga, nakakulong ang nagpapainit, parang radiator. Ito po ang dapat malaman ng ating mga kababayan na ang pressurized water reactor, yung nasa bataan, ganito. At the same time, yung containment po niya nito, yung nasa bataan natin, almost 1 meter thick po yan, makapal po yan napakakapal. In fact, nung alam naman natin, binomba na nga ng Russia yung Ukraine di ba? Nang binomba ho yan, nawalan lang ng kuryente pero hindi nasira yung containment structure ng reactor vessel. Sa kapal, nag-brownout lang. So, ganyan na po ang technology. Kaya nga sabi ko, kung may magtatanong sa ating nuclear power plant sa Bataan, itong ating containment structure, simple lang ang sagot natin. Huwag na yung sabihin natin na hindi lilindol, hindi puputok yung bulkan. Ang sabihin na lang natin, pag pumutok yung bulkan, kaya niyang i-sustain yan.
Pag lumindol, kaya niya i-sustain yan, papagulong-gulong. Pag nagyera at kinanyo niya yan, kaya niya yung bala niyan, hindi yan sasabog. Dapat ganun lang kasimple paliwanag natin sa ating mga kababayan. Huwag na natin sabihin na hindi lilindol, hindi puputok volcano, hindi magkakagera. Sabihin na natin, may gera na, binomba na, parang sa Ukraine. Sabihin na natin, limindol na. Sabihin na natin, pumutok si Pinatubo. Wala hong mangyayari kasi napakapalhod ang ating containment structure. Meaning to say, eruption proof, earthquake proof, and weapon proof, di ba? So, ganun lang. Okay? So, yan. So, what are the components of nuclear reactor? Meron tayong tinatawag na fuel, control rod, moderator, coolant, nuclear reactor, yung pinakita natin. Of course, we have the turbine, steam turbine, and we have the boiling water reactor. Doon sa pressurized water reactor, nakita natin, meron pa isang reactor and the cooling tower. No, we have the cooling tower and the core, of course, the steam generation. Pero tingnan lang muna natin yung major component of nuclear reactor, no? Yung tinatawag nating fuel, control rod, moderator, coolant. And this is the major component of nuclear fission. Ito po ang nagdadala, ito po ang buhay. Tingnan natin. Yung fuel, ano yan, obvious, yung pong uranium-235. Na kinukwento natin, once na nagkaroon na yan nuclear fission, radioactive na po siya. Yun naman control rod po, yan po yung plate or tube sa boron, etc. Depende kung anong material ginamit, that control the power and prevent the neutron from causing further fission. Ibig sabihin, parang hindi magkaroon siya ng magwal. So, bubaba, tumataas kung gaano kadami yung uranium mo na nakalagay doon sa control rod mo, yun po ang power na ma-generate niya, say 100 gigawatt, 600 megawatt, depende po. Tapos yung pangatlong important component is the moderator. The moderator, ang ginagawa po niya, yung the chain reaction material, ito po yung chain reaction material, used to slow down the neutron to sustain chain reaction, usually heavy water. Para masustain niya, para bang inaayos niya yung traffic na, okay, 100 km per hour ka lang, hindi ka dapat sumobra. So, minomoderate niya ho yan. Yun ang trabaho. Normally, ang ginagamit dito yung deuterium o heavy water. And we have the coolant. Yung naman coolant, ito yung kumukulong tubig na, no? Used to remove heat from nuclear core and transfer it to the steam. Kaya magiging steam na siya. Normally, ginagamit dito heavy water o deuterium or even yung either liquid sa sodium. At pwede rin naman yung ordinary water. Kaya nga lang, siyempre, pag ordinary water ginamit mo, marami ka problema sa mga mineral. Di ba? So, that's the problem. Pero balikan natin, di ba? O, tingnan mo. So, nandito ngayon yung nandiyan yung tubig mo, ayun yung control rod mo, pinababa taas. So, we have the moderator here. O, kumukulo yung tubig. O, di ba? O, tingnan natin. Yan po yung tinatawag nating electrode, no? Kung makikita mo yung electrode na yan, yung laman yung butas po yan eh. Nandoon yung yung uranium, nakakasaya dyan, nandoon. Kung gaano kadami yun ang magdidetermine sa iyo na capacity. At kung gaano kadami sila. At kung gaano taas baba niya, siya rin po ang mag-moderate para makontrol niya naman yung capacity. So, ganyan po yun, ibig sabihin. Tapos, gano'n itinatagal niyan? Normally, tumatagal po itong kasi nga, syempre, nakatubog niya sa tubig, no? Umugulong tubig, magkakaroon niya ng corrosion and everything, hindi tatagal yan kahit even yung ating boiler tube, hindi rin tumatagal. So, normally, it lasts for about 6 years. Mga 12 foot ang laki niya, 6 years. Tingnan nyo. 6 years ang tinatagal. Yung mga operator natin, yung mga engineer natin dyan, sila kumukuha niyan, hindi sila natatakot eh. Hindi ba? Hindi sila natatakot, kinukuha nila yan. Radioactive material na po yan. Ibig sabihin, meron mga procedure and handling na hindi naman dapat tayo matakot. Tapos, yung nakuha ho niya, mainit na mainit po yan eh. So, yung sa mga power plant, meron pa ho yung pan na tinatawag parang pan o parang swimming pool, pinalalamig muna. No, yung tapos saka kukunin ngayon yung spent fuel. Yung spent fuel po niya, pakita natin mamaya kung saan dinadala at sino bumibili at binibili po yan dahil nire process. Okay? So, ganun po ang kwento. Yan. Ngayon, ating pag-usapan yung mga nuclear plant accident, no?
Una, yung tinatawag nating doon sa Three Mile Island sa United States happened due to combination of personnel error, deficient design, kasi nga wala pa yung PWM, matandang modelo na yan, and component failure that led to a partial meltdown of reactor. Kaya during that time, mga panahon ng araw, yung mga power plant, nuclear power plant, nilalagay nila sa malapit sa tubig, tabing dagat. Kasi pa, sabi ko kanina sa inyo, yung kinukwento ko, pag nagkaroon na ng nuclear fission reaction, hindi mo na maaawatan yan eh. Tuloy-tuloy na init yan eh. So kailangan mo bumbero, bombay niya para lumamig. Kaya malapit po yan sa dagat, no? Kaya yun ang isang essence kung bakit nilalagay. Fortunately, the reactor vessel is adequately strong and contain the damaged fuel. Napakapagkakal ng reactor vessel. Ibig sabihin, hindi sumabog. Very strong. Kaya nakontrol niya yung damages. Pangalawa, ito yung sinasabi natin, yung Chernobyl. Ito yung mukhang bibig eh. Lahat na halos na tao, ito sinasabi sa Ukraine noong 1986 na nag-explode due to reduce power coolant flow that raised the output uncontrolled. Hindi na control. The accident resulted to a core meltdown and again, the cause was attributed human error and faulty design again. Tingnan natin bakit sinabing faulty design. And the last accident is the Fukushima, 2011. At dito, sabi, attributed to poor maintenance for 40 years. 40 years na pala yan. At pag ating ikwento, yung tatlong yan, ano ba talaga rin yan. Pagkwentuhan muna natin yung una doon sa 3 Mile Island. Ano ba naging resulta? No? Sa 3 Mile Island na yung kapag sa US happened due to combination of personnel error and deficient design, no? And component failure that led, although pressurized water reactor siya, dito, may mga problema rito na yung nawala yung tubig dito sa kulan, ito yung kulay puti, na mawala na ho siya, tumuloy-tuloy ang init nito eh. Dapat kasi tuloy-tuloy yung tubig, para kang nagpapakulo ng tubig, ay ng tubig sa kaldero, na wala naman tubig. So nangyari, nagpapakulo itong ating reactor, na wala naman tubig, kulay puti. Nawala ito eh, nagkaroon ng failure dito. So, sabi dito, personal error, deficient design. So, hindi nila na-foresee. Actually, ito related to sa Fukushima eh. Mamaya, titignan natin ko, how do they relate each other, ano? Sinabi lang dito, deficient design. So, nawalan po ng tubig. Para ka nagpapakulo ng kaldero na wala naman tubig. Parang ganon. To overheat. Diba? Pangalawa, yung sa Chernobyl, ano nangyari? Pero bago tayo dumako doon, ano ba nangyari? Tingnan natin, ano nangyari nung maganap yun. Ayun, partial meltdown, yan. Although it's a small radioactive releases at no detectable health effect, wala namang health defect na na-record on plant worker or even to public. So, ibig sabihin, zero. Zero casualty, zero disease, zero effect, no? At in fact, nag-contact sila dito ng X-ray at tinignan yung mga personnel, lahat ng tao, pumasok siya doon sa minimum requirement, which is 6 millirem. Kasi pag nandoon ka sa power plant ng nuclear power plant, meron ka may nakasabi, na minimeasure yung ilan na ba yung natatanggap ng radioactive material sa iyong katawan. So meron yung standard hanggang saan ka lang. Ano? At sabi nga dito is 100 to 120 millirem per year, no? Yun ang unit ng ng radioactive na even yung mga operator natin ng X-ray, meron silang ng mga nakasabit niyan, no? Pangalawa, tingnan natin yung Chernobyl. In case of Chernobyl nuclear plant, nag-explode to reduce water coolant. Yung parehas nung sa 3 Mile Island na ubusan water coolant flow that raised the output uncontrollable, no? Tumaas na kasi nga, siyempre, pag sabi nga natin, pag nagkaroon yung class fission, hindi mo na maaawatan yan eh. Tuloy-tuloy ang init yan. The accident resulted to a core meltdown. Siyempre, sobrang overheat, pag may meltdown. And again, cause was attributed human error. And for siya, hanggang sa tumabong na siya. Sobrang init na. Kasi yung kanyang ginamit dito, hindi pressurized water reactor o boiler water reactor. Hindi po siya PWR o BWR. Ang ginamit niya yung RBMK 1000 reactor. The RBMK sa Russia, siya lang po meron yan eh.
is a Soviet design and built graphite moderator pressure tube type reactor using slightly enriched 2% uranium-235. Ah, hindi talaga enriched lang 2% uranium-235. Pero ano pa rin siya? Uranium pa rin radioactive. And it's boiling light water reactor with direct steam fed to the turbine. Diretso pinipig niya sa turbine yung tubig. Kaya nga lang, sabi ng mga Russian, siguro hindi, konti lang naman yan, ang 2% lang yung yan, hindi masyadong makakano yan. So, yun yung kanilang design. Wala na akong gumagamit niyan. Okay? Nagkaroon na ho sila ng aral. Kaya nga ngayon, ang aral, halos lahat, PWR ng lahat. Okay? Pangatlo, yung sa Fukushima, 2011, ako po yata ng presidente ng IAEA during the time. The president of IAEA 2011 was attributed poor maintenance for 40 years. Ang nangyari, cut ko na lang ang kwento, no? Lumindol. Nang lumindol, nagkaroon ng tsunami. Nang magkaroon ng tsunami, nag-brown out po yung power plant. Nang mag-brown out yung power plant, hindi tumakbo ngayon yung cooling system niya. Patay lahat. Sabi nga natin, pag ang geographication, nagsimula mo na, hindi mo na maaawatan. Nawala po yung cooling system So, ang mangyayari siya, the same, overheat. Pero, pressurized water reactor siya, no? Pressurized water reactor din siya. Ang problema nga, nawala yung tubig. Nagkaroon ng tsunami, nawala yung kanyang, ang pulan niya, hydrogen pulan. So, nag-brown out nawala ng kuryente. So, walang tumatakbong auxiliary pump o auxiliary unit. Kaya tuloy-tuloy. In fact, this accident was used by the Germany during the parliament. Ito lang ginamit nilang kasangkapan para may politika rin. Kaya nila siniyat doon yung mga nuclear power plant sa Germany. Mamaya, babalikan natin yung kwento doon. Okay? But anyway, this is the 3 major nuclear accident worldwide. Okay? So, tingnan natin ang datos sa nuclear plants. Medyo luma ito kasi 2020 during pandemic, nile-lecture ko ito pero hindi ko na-update no? Kasi noong May 15, 2020, there are 440 nuclear power reactor commercially in operation in 31 countries with total capacity 310,000 megawatt, employee-based load, and presently under construction during that time, February 17, 2020, in 52 more with total capacity of 50,000 megawatt. No? Tingnan natin yung datos 2020 po ito. Hindi ko lang, hindi ko na-update kasi nga medyo nagkabila. Pero may pakikita ko sa inyo. Nuclear power plant sa US, meron siyang 104 at meron siya ongoing na isa, recording period 2020. Sa France po, meron 59, may ongoing na isa. Sa Ukraine, isipin mo, Ukraine, no? Sinabugan at lahat Nagko-construct pa uli Sa India, 18. May construction pa silang 5. Sa Japan, 53, may construction 2. China, 11, meron na, may construction silang 2. South Korea, meron na 20, may construction 2. Sa Taiwan, meron na ho silang 4. Tapos actually sa Taiwan, sinishutdown na rin nila. And again, this is a political issue again. No? So, wag na natin pakialaman kung bakit gano'n parang nangyari sa Germany. Gano'n po nangyari sa Germany, yung parliament nila. Ginamit lang yung Fukushima issue. No? So, ito yung bago. Ito yung bago, 2023. Sa China, meron pong ginagawang 21. So, 2023 data po ito. Sa India, 8. Sa Turkey, 4. 3. South Korea, 3. Russia, 3 ginagawa. Even the poorest country, Bangladesh, ako yung nanggaling niya. Sabi ko, ano ba itong Bangladesh? 50 years behind the Philippines. But now, no more. May ginagawa ho silang 2 ngayon. Sa Japan, may ginagawa 2. UK, 2. Ukraine, meron din 2. Sa Argentina. Meron pa hong iba na Pero pinakamarami sa China. 21 na ongoing. So, ito po yung nuclear power plant all over the world na map na natin yan. So, ito ngayon ang datos ng mga nuclear power plant na naka-schedule for commissioning nila. Sa China, nakita natin doon, 21, yan, yun ang kanilang capacity.
So, ang target nila ng commissioning nito, may mga target year na sila dyan na sinimulan nila 2022, tapos 2022, 2023, kaya 2024 na. So, maaaring hindi na updated ito, nakuha kong ito, itong datos nito. But anyway, to cut the story short, ito yung dumaan-datid na mga ginagawa ngayon worldwide. Ano po? At so, yan natin. Yan. So, the economics of nuclear power plant, tingnan nyo, napakamura po ng kuryente pag nuclear na ginamit natin. Yung kulay berde, ayun, ang nuclear power, yung oil, napakamahal, di ba? Napakamahal. Sumunod gas, sumunod coal. Ang secondary, yung coal. Pero alam nyo yung coal na yan. Hindi, ang datos niyan, marami sa Germany, marami na nagkasakit ng dementia. Because the power plant now in Germany, they're using about 62% coal power plant kasi nga minodmol na nila yung nuclear power plant nila. So doing mostly 62% yung kanilang coal at yung renewable and others, yun yung natitira pero meron pa yata silang dalawang nuclear power plant. But anyway, ang problema nangyari sa Germany, yun, maraming may sakit na dementia. Alam niyo ba yung dementia? Kausap mo si Mandy ngayon, maya-maya hindi mo na alam, ako pala si Mandy. Ano nga pangalan mo? May sakit na ng kalimot. At nagsasapit na, yung pulo ang dulot ditong at saka mga sakit sa baga. No, marami. Ganon din po dito sa atin. Hindi ko na kung babanggit yung mga area ko na saan dito may coal power plant. Yun po ang resulta. No? Ang resulta ng coal power plant kasi nga gawa ng carbon dioxide. Worldwide cost of electricity. Yan, sabi nga natin dito, energy expensive in Germany, can this be a good thing? Di ba? Maigi ba yun? Ay sabi ko nga sa inyo, yung nagkasakit ng dementia sa kanila, 1,000 no? Tingnan natin dito. Sa Germany, ang cost ng electricity nila, almost 27 pesos. Sa Pilipinas, 12 pesos. Sa China, 4 pesos. So sa madalit sabi, yung cost of ng kuryente doon sa mga European Union na yan, mahal. Kasi nga, paniniwala nila, itong nuclear, sa kanila, yung delikado, threat. Sabi ko nga, yung mga air natin, lahat yan, nuclear power, kung matatakot ka. So, political issue ang nangyari yung parliament nila, ginamit nila yung nangyari sa Fukushima. Kung mababasa nyo yung mga write-up, everything, yun lang ang nakita ko na nagtalo-talo sila, gawa ng Fukushima. So, nanalo, wala na tayong nuclear. Balik tayo sa coal, 62%. And the rest, 38%, renewable tayo. Pero kuryente natin, we have to pay 27 pesos per kilowatt hour. So, napakamahal. Di ba? So, sila po rin na major contributory ng climate change ang Germany. Kasi 62% coal usap-usap na mitigation ng climate change, sila ang contributory. Sila naman na hindi nababagyo. Sila naman na hindi nababaha. Tayong 12 pesos ang tawag natin kung sa kuryente natin, tapos tayong natatamaan lahat nitong ating tinatawag na La Nina, El Nino, ang contributory natin sa tawag yung greenhouse gases, about 0.% lang no? Wala pang 1%. Samantalang ang Germany, napakalaki. Okay? So, ito sabi ng European Union, ini-encourage na sila, sabi ng European Union, has officially declared nuclear energy as safe and appropriate. Kasi, yung European Union, nagpulong-pulong, bakit nagkaganito ba yung ating cost at kuryente? So, they have to make declaration in this regard na hindi naman nakakatakot, hindi yan hindi naman hazardous, parang gano'n. So there was already a declaration in European Union about the nuclear energy. So balikan natin si Bataan. Yung nagkaroon po ng Presidential Task Force on Energy Contingencies is now under study, no? Medyo ito'y matagal na ito, no? 2021 to 25. Nang panahon pa na nabubuhay si Senador Miguel Santiago at saka nabubuhay pa siya. In fact, nag-file pa ho sila ng bill mandating to recommission and commercialize the operation of Bataan Nuclear Power Plant, authored by Senator Miguel Santiago and Representative Marco Hanco. At tagal na ho, nakamatay na ni Miriam, walang nangyari sa Bataan.
hanggang sa ngayon, although nababasa natin, ang Merado yata papasok na, pero recently may nabasa na naman ako ibang article. So, nasa na ba ho tayo sa nuclear power? Ito nga, sabi ng Philippine Nuclear Energy, meron na ho sila ginoong target, July 12, 2024. Nakita ko ito sa, sa Google. Yan, sabi nila, under the Philippine Energy Plan, the country aim to have nuclear capability of at least 1,200 megawatt by 2032 and increase 2,000 by 2035. Baka hindi na tayo tao nito, no? And 2020, ang tagal po. Sabi ko nga, 7 to 12 years yan, no? And even Secretary Bendy System following the FAA Force Plan of 123 agreement between Manila and Washington for potential Philippine nuclear power plant. Parang ang bagal, no? Ang bagal. Ang bagal. Although I heard na may mga tinitraining na tayo mga tao for nuclear power plant. Pero ang tagal eh. Can you imagine, 2032? Ilang years pa. Kung ako po ang tatanungin, yung Bataan Nuclear Power Plant, kung ako ang mamamahala niyan, maximum 3 years, meron na ho tayo nuclear power plant. Why? Kukunin ko po yung generator, transformer, turbine, and reactor. Hindi po nagamit yan eh. Hindi nagamit yan. Hindi nagamit. Baga sa bago pa yan. Kaya actually nagkaroon ng task force yan, nabantayan yan eh. Kinukulambuan niya yung mga tao sa Bataan, binayaran yan. Alam ko, binayaran sila doon just to protect the Bataan Nuclear Power Plant. Pero hindi ko na ho alam, may political, wala na ho ako doon. Pero there was a mandate to protect that particular asset of us. So maraming question kasi doon, who will operate? Because the imperial law, sabi, ang gobyerno hindi na pwede mag-operate. No? So these are the issue right now on the Bataan Nuclear Power Plant. Meron bang buyer? May buyer? Ganon. So, yun ang mga dapat tinitingnan issue dito eh. Kaya sabi ko nga, 3 to 5 years, kaya kong patakbuhin yan. At kung ang mga state parliamentarian may dalang plakad, pag pinatakbo niyo yan, hindi ko kayo iboboto, aba, sige, dadalhin ko yan sa one of the 7,000 island of the Philippines. We have about more than 7,000 island. Dalhin ko yan doon, tingnan ko makapag-matcha sila doon. Mag-jet ski na lang sila, di ba? Para makapunta doon. Then I will use submarine cable. Tapos all piping new, bago lahat ng piping. Tapos yung mga electrical control natin, kasi mga analog pa siguro yun. So papalitan natin ng mga digital, tapos may mga PLC na, lahat, everything. Even natin, mga protection relay natin, mga smart breaker na, lahat, everything. Yun lang papalitan na natin doon. Sa madali siya, may mga electrical control panel and the piping. But the major component is still there. Hindi ho ito napapag-usapan. Kaya sabi ko, it's about time we make some noise. We have to advocate. Kung naniniwala ho kayo na ito ang solusyon natin sa yung para magkaroon ho tayo ng tinatawag na survival sa ating madaming populasyon. So, katulad na nabanggit ko, yung pang spent fuel, binibili po yan. Binibili. No? Kasi, yan, mihiminahin mo yan. Mabuti kung namimina ka. Ano? Tapos, pag namina mo na yan, imimil mo yan. Tapos, ko-convert mo yung 235. So, i-enrich mo yan. So, ipapublicate mo. And then, dadalhin mo na sa nuclear reactor. No? Nuclear reactor, gagamitin mo na sa nuclear power. So, eto na. Meron ka interim storage. Hindi pa radioactive yan. Parang yung sa Bataan, hindi pa radioactive. Bibilin pala kung nandun. So, nandyan. Tapos pag ginamit mo na yan, magiging radioactive, yung spent fuel, pwede mong ibalik dito sa enrichment and fuel fabrication, balik. No? Napaprocess po yan. Unless otherwise, kung talagang wala na yan, useful life na yung kanyang life na talaga, meron tayong tinatawag na final disposition na. Or even yung interim storage, kamukha sa atin, nandoon, hindi ginamit, pwede na pumunta rito, though this is still not radioactive kasi kaya hindi pa nagagamit. At meron nung yung pinagdadala ng nuclear spent fuel, underground storage, naku, napakalalim mo niyan. Ayun, yung tinatawag na crane. Ibababa ng crane. Tao na lang kung umaahon dyan eh. Tao na lang umaahon. Lahat may iiwan na. Because we have to, 700 million years ang kanyang half-life, katulad ng kwento ko sa inyo kanina. 700 million years ang half-life niya. Okay? So, doon sa Yucatan, sa Nevada, nandun po yan. Okay?
Ano yung mga opposition to nuclear power plant? Ito, reserve power nuclear spent fuel disposal. No. Katulad na pinakita ko sa inyo, binibili, mahal po yan. List of serious accident operation. Ito yung mga issue ng araw. Ewan ko kung ano na issue ngayon no? Kasi luma nga itong aking presentation. Way back ako 2010 or 11, sinisimulan ko na ho ito Ah, yung nuclear weapon proliferation. Kasi nga yung uranium, pwede mong gamitin sa weapon. But there is under the Constitution of 1997, dapat free tayo sa nuclear weapon, sinasabi ni Cory Aquino. Kaya nga lang, yung proliferation, hindi mapigilan kasi nga kayo, parang may nagdadala na rito yata ng nuclear missile sa atin no? Parang paghahanda yata, question mark, di ba? Inadequacy of local skill to operate nuclear power plant. Ayan, ang akin pong alam, yung isang kumpanya dito sa atin, nagpapadala na, nagte-training na. Kaso ako, hindi ako pwede ipadala, ipatraining kasi super senior na ho ako di ba? Medyo may edad na. Pero sana makatulong ho tayo sa maliit na plan. So, ano ngayon ang alternative natin? Ang alternative natin, though we have the potentially large sources for renewable energy for power generation, ito po ang alternative natin. Tignan natin kung ito po ang solusyon, renewable power. No? Renewable energy, renewable power. Okay? Yan. Sabi natin, climate change issue, yung power plant, nag-i-emit yan ng greenhouse gases. Alam na natin yan because of the climate change. Sa isang lecture ko naman yan, mga mitigation, meron tayong mga module para dyan. So possible restriction, sanction of the future against the use of carbon-based fuel to mitigate global warming. Ano yan? Climate change issue. Another topic of mine. Ito sa renewable energy limitation under Republic Act 9513, wind, solar, run-of-river, hydro, ocean energy are considered as intermittent sources of energy. Alam naman natin yan, lahat yan, intermittent. But sabi nga natin, hindi naman natin tinitigil yung ating technology, no? Pero gayon pa man, hindi natin pwedeng gawing basta base load yan, no? Even the hydropower. Pag walang tubig, kadalasan, salas init, salas salamig, yun ang nangyayari. Pag sobra sa tubig, daming excess kuryente. Pag wala naman tubig, walang kuryente. Like in Mindanao, meron tayo August 1, 2, 3, tubig sa itaas, bababa. At sa kalayaan naman natin, pag malakas ang walang gumagamit na kuryente, yung ating generator, ginagawang motor, inaakit yung tubig. And even the biomass, no? Meron tayong problema rito sa food versus energy security. Kasi nga, yung biomass, alam naman natin yan, galing sa mga kung anong basura, pero hindi yan pwedeng pang-base, pwede sa mga domestic use only. Pero kung gagawin yung biomass talaga na food, tinatawag natin base load, ano mangyayari sa iyo? Puputol ka na maraming puno? Problema, di ba? Sa Philippines, Business Energy Restrained Operation of Renewable Energy. So ngayon, nauso na yung mga wind. Alam nyo, weekly nandun ako sa Pinilla. Minsan hindi umiikot yung, yung wind turbine no? So mahabang pag-aaral yung wind turbine na yan. So hindi mo natin pwedeng asahan yan nagiging base load. In fact, ginagawa ko namin sa Pinilla ngayon, sa base load gas turbine, ang gatong hono diesel. Ayun, kasi nga yung wind power sabi nga natin, yung thermal yan Anyway, ito yung status ng Philippine Energy noong 2020. Nakuha natin coal, natural gas, oil-based. Yung coal natin, ang laki, di ba? Share niya is about 14%. Ilan to? 41% yung coal, tapos natural gas 13%. So ang renewable 29%, yan. So, yan po ang sharing. So, ito nakakalungkot, no? Isa-isa natin yung biomass, non-possible undegradable organic material, geothermal. Tingnan natin itong geothermal. Meron ho tayo ditong konting issue sa geothermal, no? Kasi nga, pag naghukay ho tayo ng naghukay at pinilit natin kunin yung mga maiinit na tubig sa ilalim ng ating kalupaan, ang isang issue natin pwede maganap dyan, tinatawag natin seismic effect. Baka mahalukay no? Magkaroon ng ang tawag doon yung hole, magkaroon ng mabutas o lumindol, parang ganon. And then we have the solar. Nowadays, ang solar ngayon, sabi nga natin, intermittent, pero may mga storage battery na tayo. Ngayon, sa dami ng storage battery mo na andoon, definitely, hindi mo naman makakagaan lahat yan para gamitin mo sa gabi,
In so doing, ang nangyayari ngayon, yung mga storage battery natin na naka-install dito, especially malalaking big time mga player, pag medyo mura ang kuryente sa gabi, ang gagawin, parang e-bike, kakargahan yung baterya, binibili, tapos bebenta sa atin. So medyo may nakakatakot, baka magtaas yung cost of electricity natin kung ito makapokus. Kaya yung ating advokasya rito, sa solar na siguro nakikita yung mga vlog ko, interview ko sa TV and everything, yung mga talk show ko, sana lahat ng bahay, at least may 500 watts na solar. No? 500 watts lang eh. We have about 20 million homes o 20 million homes. Ang demand natin is about 16 gigawatt. Oh, tama. So, about 16 gigawatt. So, 16 million, 20 million homes, lagyan mo ng 500. So, 500 multiply mo ng 20 million, meron ka ng agad ng mga more or less 40% na demand, maibababa mo na. Ang problema natin sa solar dito, ang nagpapakabit, yung gusto makatipid eh. Yun ang nagpapakabit. Ang dapat natin pwersa ay magpakabit ng solar, yung ating mga mayayaman, may nakakabit, kaya nang bumili. Yung mga nasa, tawag dito, nasa Forbes Park, Dasmariñas Park, FPU, UST, Sambeda, Ateneo, lagyan nila yung mga mayayaman na yan. Ang problema, ang katuwiran, di ka na-afford pa electricity, why magsasolar ako? Kasi mali ang kanilang but they have the social responsibility. Kung magkakabit lahat itong binanggit mong ito, ng mga solar sa kanilang mga bubong, bababaan din man natin eh. Ang problema, tayo mga mahihirap o tayo mga average na siya pang nagpupumilit magkabit para makatipid. Ang problema ngayon, although bumababa na ang cost ng solar ngayon, at sabi ko nga yung formula, 500 lang bawat bahay. Ang laki ng demand. Okay? Dito naman Win, alam naman natin yan, intermittent yan, katulad ng kwento ko, every week, nandun ako sa Pinilla, Rizal, minsan madalas nakikita ko umiikot eh. Heto ngayon ang very challenging, yung hydro and yung ocean wave. Hanggang ngayon, itong ocean wave, ito po ang pinakamagandang mag-develop ng ocean wave. Kasi wala pong tigil ang galaw ng dagat eh. Di ba? Galaw ng galaw yan eh. Kahit pa paano gumagalaw yan, kahit walang bagyo. So, pag galaw niya, makakakuha ka na ng kuryente. Di ba? So, babalikan nun natin yung ocean wave mamaya ha. May oras pa naman tayo eh. Hindi ko alam kung ilang oras binigay sa akin eh. Itong ating kwentuhan eh. Ito, tingnan muna natin itong last portion, comparative fatalities of nuclear power. Fatalities, mga namatay, kung ano man, kung sa ano kinamatay, tingnan natin ha, kung sino yung mga namatay. Ang sabi dito sa datos, may namamatay daw na 1.3 million ang killed on roadways around the world. Every day, almost 3,700 people. Araw-araw pala may namamatay na 3,000 people. Globally, sa road accident. No? Di ba? Lalo ngayon, baka mas tatas ng datos kasi yung mga ano natin, mga tawag dito, yung mga motosiklo natin, mga grab-grabber, halos araw-araw may nakikita tayo sa may semplang eh, di ba? Baka mas mataas pa ito kasi luma na ito aking datos eh. So dito sa ginawang statistic, nakita na mayroon 3,700 people killed globally in road accident. Sabi ko, baka tumaas yan. Gawa na ang daming motorcycle sa atin. Doon naman sa sa coal power plant, yung tinatawag natin there are about 1.8 million air pollution related death globally and could save millions more lives in coming decade. Ibig sabihin, dami namamatay. Gawa ng sakit sa baga, kung dementia, kung na hindi na i-address sa, baka ito, lumaki na uli. Kasi ngayon, Germany, punta rito, kayo, ang daming may dementia sa kanila eh. Hindi ko lang nakuha yung datos ng dementia sa kanila. Parang 1,000 din eh. No? So, yun, pala sa Germany, no? And Poland alone, 7,000 premature death abroad from Poland and Germany. Gawa ng coal. Premature death abroad. Coal power cost 1,600 death. Di ba? Yung mga fossil fuel. Dito sa atin, hindi na-report eh. No? Sa Calaca, sa Sual, saan pa ba yung mga coal power, yung mga ganon.
Kasi nga, alam naman natin, pag may mga ganoon, yung mga barangay chairman, alam nyo na, di ba? Okay. Okay na yan, parang gano'n. Yan. So, mortality of pollution per unit, no? Yung coal nasa 32%. Yung coal, mayroong brown coal, yung first class saka second class. So kung titignan mo yung coal, nasa 60% yung mortality of death ng coal. Laki, no? 60%. Yung oil, 18% yung natural gas, biomass 4.3%. Of course, the solar is 0.0. Nuclear, 0.0 rin. No? Nuclear. 0.0 nuclear saka yung solar. Obvious, di ba? Tingnan natin. No, mauso coronavirus. Ano po ito? Dated po ito bago ko lang kuha. Ano ba tayo sa Pilipinas sa coronavirus? 66,000. Ah, worldwide, ang namatay po sa coronavirus as of 2 days ago, 7 million ang namatay. No? Ang dami, no? Tingnan naman natin namatay sa nuclear power. Oh, sa nuclear power, ang namatay lang, 31. Ganun lang. Oh, di ba? Oh, oh, yan ang sabi. Tapos tingnan mo siya kay COVID lang, milyon-milyon eh. Tapos tayo takot na takot, di ba? Oh, yan, di ba? Again, ang tanong ko, ito ba ang ating kasagutan upang magkaroon tayo ng adequate renewable power in the future? Ano? So, tapos na tayo sa aking konting kwento at pwede tayong kwento. Pero kung gusto niyo pa, magkukwento pa ako ng fusion at meron ako isang palalabas na isang video sa inyo sa yung ocean wave saka yung deuterium na sabi ko nga kung matutukosan sana yun, baka tayong pinakamayamang bansa sa buong mundo para tayo another Middle East. Sabi nila kasi sa Philippine Deep daw matatakbuhan yung deuterium. Okay, kung siguro sa oras ang binigay sa atin, tama-tama. So, unless otherwise, may magre-request na tingnan na, pasadahan natin yung deuterium, no? O Power of the Future, Vision, sandali lang, bibilisan lang natin. Ito yung gusto kong ipalabas sana. Teka ha, isang slide na lang. At yung deuterium para tingnan natin bago tayo maghiwa-hiwalay kasi nakaisang oras na po ako. At yan, nawala na. Yeah. Bago kayo magkwento naman, para hindi ako pirmi nagkukwento. Para ba nagsishare na screen? Yan. Yan. Saan ba yun? Ito. Ayos, may prayero. Naka-share na ba ako ng screen? Please say yes. Naka-share na ho ako? Wala pa sir. Wala pa? Teka ha. Mga files lang, naka-display files. Ito. Yan. Hindi pa? Hindi ako naka-share? Wala pa. Teka, ulitin ko Iba ata po, No matter Mr. the Mandy size yung of the naka-share. wave or the weather conditions, wave energy will be harvested. Meet WaveTols, an ancient floating wave energy converter that is designed to extract wave energy in a fresh and innovative way, built with a floating angular construction. Ayan, naka-share na ako. Ayan, pwede na. Yan, yun ang kinukwento ko na ocean wave. Sana yan ang ma-develop. No matter the size of a wave or the weather Yung solar conditions, farm doon sa wave Laguna energy Lake, will be di ba? harvested. Meet WaveTols, an ancient tigil floating yan. wave energy converter that is designed to extract wave energy input in a fresh and Nag-iisip na po siya innovative way, ngayon. built with a floating angular construction. Walang tigil lang The wave energy converter is adaptive to sea conditions. Ayan. By adjusting its spring angle, it can regulate the wave energy input and reduce the impact during harsh weather conditions. Developed by Danish company WebTools, whose acronym stands for Wave Energy Power Takeoff System. WebTools is said to be more cost-effective at producing electricity than stop ko existing na lang offshore muna, wind ha? turbines. Mag-share ako pa. Although the wave energy converters take to convert waves into electricity. The breakdown is that each of Okay, share pa ako ng konti at samantalahin ko sayang naman bira tayo makita-kita eh. May share pa ako sa inyo na isa.
Sana pati nuclear fission paano nagaganap kaya lang kaya may isang oras na ako baka tayo maawatan Ah, Pwede naman sir sabihin mo kay in charge. ay ito. Ito nakacheck ba mo ngayon? Nakacheck. Wala pa sir. Okay, ulit. Ito yung kinukwento ko sa Philippine Jeep na kung sakali. Hindi ko alam kung napanood niya na ho ito Mara iba nakapanood na nito. Ito ngayon yung ginagamit sa Power of the Future. Yung heavy water auditorium. Yan. Marami tayo sa Surigao niya sir. Yun, ako natumbok mo. Di ba? Marami sa Surigao, natumbok mo. Oo. Ayan, sa Surigao Sobrang yan. lalim nga lang 7 kilometers. Talaga, kayamanan to. Pa-play natin sa play, ha? Naka-share na ba ako? Meron na. Okay. Makakuha natin technology yan. Marami na Takbo tayo ng konti. Ganyan na lang. Ayan. Meron na mga study dyan. To pursue the dream made her the world's most technologically advanced So pag nakuha natin lahat dyan sa Semiconductor sa room. Philippine Deep Sea, sabi of Canada in Ottawa, Canada saw the Philippines as the biggest hydrogen fuel, Lehigh, producer in the world, and become the only fuel producer 40 to 50 years from now in an oil-depleted world economy. Utilizing the expertise of the Philippine National Oil Corporation, PNOC, through one of its departments which focuses on indigenous and non-traditional fuel sources, the government can embark on a deuterium research program in hydrogen, Lehigh production project with ease as far as project and administration is concerned. What hasn't been done before does not mean that it cannot be done. naputol sir. If you're just pumping water from the ocean bottom, the present technology in offshore oil production is up to depths of 4 kilometers from. Anyway, so pwede na ho kayo magkwento, pwede na tayo magkwentuhan. Pinasakali lang muna natin at kalagpas na ho tayo sa oras. Meron pa rin ako isang maganda sanang video So okay, Engineer Dave, pwede na tayong back to you ready na po tayo magkwentuhan o kayo magkwento naman. At kayo na rin yung magkwento sa ating mga kababayan kung ano ba yung pressurized water reactor na hindi natin dapat katakutan. In fact, sabi ko nga, ulitin ko, ang IAEA, advokasyon natin, tatlo lang, renewable, efficiency, at saka yung nuclear power. Alam nyo ho, yung energy efficiency, nakakatuwa ho yan. Ako natutuwa dyan Nung araw, ako'y more than 40 years po ako sa kumpanya, chief engineer ng hotel, manufacturing firm, corporate engineer ng mga kuwi ng building. Mga panahon yun meron na ho kami mga energy conservation. At may mga competition ho yan, pag nananalo, may reward, trip to Hong Kong, libre pagkain, lahat, everything. So, wala hong kumpanya na hindi ang kanyang objective ay makatipid sa enerhiya. Ngayon, ang ginawang batas, sabi ni boss, gawin mo yan, trabaho mo yan, wala ka ng reward. Yun, masakit. Kaya sa akin po, masakit yung batas. Dahil matagal na ho namin ginagawa yung ginawang batas At nagkakaroon ho kami ng extra benefit. Minsan, libreng pagkain, libreng pamamasyal, minsan cash award, kasi nga nakatipid kami sa enerhiya. Pero ngayon, mayroon ka ng energy manager, di ba? May consumer energy ka pa. So, dumami na yung plantilla. Kaya sabi ni boss, trabaho mo yan, wala ka ng reward, wala ng reward system. Sa batas di ba? Yun ang malungkot. Kaya lang ko yun, pasakan nila, kaya sabi ko, nalulungkot ako doon sa energy efficiency law. In fact, during my time, meron na tayo sa IAE na building efficiency design ng building, yung kasama yung envelope, lighting, and so forth. Nagawa natin ang araw yan ewan ko kung meron pa nasa IAE pa yung energy building design na nandun. So matagal na. So sige po, kwentuhan tayo. Wala na. Pwede na magtanong. Sige po.
Sige po. Mr. Motor, Si Dominador Digit po ito. ano po? Dominador Digit ito. Dominado. Doming na lang, no? Hindi Doming. Dumi. Hindi yan Doming. Sige po. Maganda yung subject matter mo. Salamat. Kaya lang kasi, ang pinagtatakahan ko, ako galing ibang bansa rin eh. Sa ibang bansa, lahat ng mga discussion, kung involved ang government, palaging involved ang mga engineers eh. Dito sa atin, wala akong nakikita, bakit nagsasalito abogado? Mhm. Ba't ganun? Ay wala. Kaya pag tanong mo ang nuclear plant, ay ang magsasalita puro nasa Congress, anong alam nila sa technology sa nuclear? Wala akong nakikirinig na, imbitahan natin si Engineer so-and-so, he's a specialist on nuclear. We will invite him to a Senate hearing on nuclear energy. Dapat ganun eh. Wala, narinig ko lang, mga abogado na doon, nag-usap-usap eh. Yan ang comment ko. Tama. Yung iba naman magkukwento. Sino naman iba magkukwento? May question tayo, Sir Mandy, sa chat box. Okay. From Mar Escoliano. And his question lang po, Engineer Mandy, are we really competent sa pag-manage, maintain at pag-handle ng nuclear power plant? Kasi ang pangit na imahe natin ay ang politics. And saan po kaya natin possible itapon ang waste? Okay. Di ba sa presentation ko, sabi ko, hindi tinatapon yan, binibili yan kasi nire-recycle. Mahirap magmina. Tapos yung sa Yucatan Tunnel, kung gusto mo na itapon, meron tapunan yan, di ba? So, yung sa presentation ko kanina, binibili po yan, hindi tinatapon. Pinag-aagawan po yan ng ibang bansa. Kasi mahihirap minahin ng uranium, product of nature po yan. Minimina. So, mahirap hanapin, di ba? So, yun ang mga maling akala ng sa mga tao natin kaya saan itatapon no? Hindi po yun ang issue. Magkano kaya ang halaga na itatapon? Kasi binibili, nire-recycle. Diba? At kung gusto natin itapon, tapos na yung half-life niya o yung niya, binabaon sa Yucatan na napakalalim kung hindi na siya usable talaga at hindi na kayang i-enrich. Okay? Kaya nga sabi ko, kwentuhan tayo, yung napakinggan yung kwento, sana yung mga katanungan na kaya natin sagutin, kayo po, kaya nyo sagutin, sana magtulong-tulong po tayo. Diba? Okay? Sige, Engineer Richard, okay. Ano pa? Nasagot ko kaya yung kanyang katanungan? Sino pa, Engineer, Dan? Nag-raise ng hand si Sir Mar. Sige po. You can unmute po kung may question po kayo. Yes, Sir Mandy. Good afternoon. Good afternoon, Mar. Pa-confirm ko lang yung narinig ko sa balita na ngayon kasi ang major na source natin ng power is galing sa coal, no? Yes. Ngayon pag shift daw tayo sa nuclear, ang katumbas nung isang truckload na coal na binibili natin sa abroad, ang katumbas nun pag mag-shift tayo ng nuclear ay isang bayoong na lang daw na uranium pellets. Correct. Kung tama. Correct. Correct. Saka yung coal, katulad ng paliwanag natin, nag-emit siya ng greenhouse gases, carbon dioxide. Diba? Marami na namamatay dyan. Yung sa datos worldwide at marami na nagkaroon dementia. Correct. Yung uranium, kasya sa kamay mo nga. Pag madami yun, lalagay mo, kaya lang, hirap magmina yan. Diba? Okay? Okay. So, tama pala yun. Parang si Kunyata, Congressman Kuwang ko ang nakabanggit nun. Ayun yung sinabi kanina, sino nga yun, na problema. Nasalta sa Congress, wala namang mga, sabi niya, mga abogado, ganyan. In fact, napanood ko yung presentation ni Congressman Kuwang ko meron pa siyang sinabi doon na naka-video.
Tinikman niya pa yung tubig, no? Ininom niya, walang radioactive. It's not the proper way to convince people that the nuclear power is safe, di ba? We have to educate properly ano, dapat tayong mga inhinyero mag-educate, di ba? Mm. Or sana, meron siyang staff na electrical engineers. Pero wala siyang pinapakita eh. Maaaring meron. Actually, may alam din akong staff siya. Ang problema, ang mga staff niya, hindi, mga advocate lang eh. Hindi katulad ng natin, mga eninyero, kahit pa paano, katulad ko, ako yung nakapag-aral nando rin sa Mapua, may mga subject tayo dyan, at may nagre-research din tayo kahit pa paano, ginaalam natin kung ano, kasi halos available naman sa mga internet yan, yung mga pinakita ko sa inyo, kaya nga meron akong disclaimer eh. Pag pinagsama-sama mo yan, dapat iyon ang pinaalam natin sa madlang people, di ba? Okay, maraming salamat, Sir Mandy. Dagdag pa, sir. Sige. Iba na. Yung sinabi mo na yung ilang milyong OFW, kami kasi mayroon kami cooperative na ang aming target ay magkabit ng roof solar electricity sa Okay. lahat ng mga OFW families. Okay. Ngayon mayroon kami cooperative. Kaya tama yung sinabi mo na lahat ng mga cooperative OFW members lang yun ha. Okay. Lahat yan, ilang milyon na OFW meron tayo sa Pilipinas na nandoon sa ibang bansa. Kung sila mismo ay mayroong sariling solar roof electricity, nakakatulong yan sa ating baseload eh. Based on demand, bababa. Ang demand, oo. Saka ang nakita ko kasing kulang yung right education, inform the public. Hindi, yan ang target namin yon. Kaya it's a long haul. The technology is there, kaya yung knowledge is very hard to yung bang i-convince mo ang pananaw ng ating madla, lalo na mga FW na sila ang may pera. Yung sa Dallas Pangilias, Pobres Park, di ba? Ateneo, UP, Alasal. Ba't yung mga eskwela malaki ayaw nila magkabit? Kasi kaya daw nila magbayad ng kuryente, ba't magkakabit? That's not the reason. Everybody has social responsibility, di ba? Oo. Kaya nang advokasya na sa aming cooperative ngayon Oo. Kung kailangan nyo tulong ko, tutulungan ko kayo. Patawagan ka namin, sir. Some of these days. Oo. At kung kailangan magsalita ako sa kanila, kahit virtual, papaliwanag natin lahat kung ano ba yung solar na pinag-uusapan, ano ba yung on-grid, ano ba yung hybrid, ano ba yung off-grid, para magkaroon sila ng kapaliwanagan at paano sila magsisimula. Kasi alam mo, yung solar na yan, nakakahiya no? Ang dami nagkakabit ng solar sa totoo na nagsimula. Hindi ko naman tinatawaran yung kanilang kakayanan, no? Halos lahat, mostly, no? Marami, nagsimula, hindi naman mga technician o technical people. Kung saan natin sabihin engineer, mostly, marami dyan, hindi technical people. Ang problema, tapos pag nag-apply ng net metering, tayo hinahanap para pirmahan yung wiring diagram. Di ba, no? Pikit mata, pinipirmahan mo. So, ganun di ba? So, dapat even the solar, in fact, mayroon akong hinahanap ng module this coming August magtuturo ako sa mga paano ba magsisimula na magkabit yung ating mga kababayan. Kasi by do it yourself under our supervision, parang ganun, di ba? Salamat, sir. May tanong si Engineer Joji, ano daw may hindrance ng power plant energy sa Bataan? Unang-una, ipiralo. Naku, paniramos hanggang ngayon, kahit isang letra hindi yata nababago, no? Hindi natin alam dahilan bakit hindi nare-review yan. Kung anong positive at negative doon. Yun, ang punong dulo ng problema ng nuclear power plant sa Bataan. Under Imperial law, the government cannot produce electricity. In fact, during the martial law, kasi ayaw nila nun During the time of Marcos, meron tayong tinatawag na Price Stabilization Council.
Ano yung Price Stabilization Council? Merong pondo ang gobyerno kung tumaas ang presyo ng gasolina, lahat ng mga energy, merong kinukunang pang-ayuda. Kaya ang tawag natin doon, Price Stabilization Council, no? So merong kinukunang pang-ayuda kung sakaling gumalaw ang presyo. Eh ngayon, ano nangyayari sa atin? Galaw ng galaw. Pag nag-increase ang gasolina, todo-todo. Pag nagbawas, dahan-dahan, di ba? So, because of that particular deregulation law. At matagal na po yan. Kaya kung tatanong mo anong status o hindrance ng Bataan Nuclear Power Plant, that's one. We cannot operate any electricity. Ano gagawin natin yan? Either amend the law or ibenta natin. Yun ang nakikita kong solusyon. Kung may buyer. At kung may buyer man, sino kaya magtitinda? At saka magkano? Di ba? Yun ang, kung may pera ako bibili niyan eh. So that's, yan ang yun ang mga hindrance na tinatanong mo na ano. Unang-una yung existing law, the FERA law. Ang tagal na po niyan. Panahon pa ni Ramos, yung ating pag-aari, binenta kung saan-saan, di ba? Even yung yung transmission nasa dati, kausap mo lang national power, siya number producer, siya na rin ang transmission, lahat everything. Ngayon kung sila dumating sa transmission line, may NGCP para may kung ano na, di ba? Kaya pag dating ng billing ng Meralco, gano'ng kahaba yung bla 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 bla. Dami sinasabi. Okay? Hindi kaya tayo maano. Anyway, sabi ko nga, we have to advocate. Tulong-tulong tayo. No? Kaya sinasabi ko, hindi kayo, kailan? Kundi si Mandy, sino pa kaya? Meron ako regular talk show every Thursday, hindi ako tumitigil. Baka mamaya sa susunod ako dapat titigilin. Okay lang yun. Ano pa? Ba, meron niya akong kapakalan dito si Gerald Diaz May kasin pala ako dito O, sino pa gusto magkwento? Kwentuhan lang po tayo. Di ba? Again, ang aking panawagan, sana yung mga na sa atin ngayon, especially our organization, sana lahat ng kanilang mga seminar, kanilang mga meetings, GMM, conferences, gatherings, sana wag nilang iwanan ang topic tungkol sa nuclear, renewable, saka energy efficiency. Minsan kasi, minsan batin ka ng isang regional conference sa convention, short circuit analysis, harmonic analysis, mga ganun ba? Ng mga general members na nag-attend doon yung mga master electrician natin, yung mga topic na yun, special topic yun, may bayad yun. Pag ako magkontak ko, pili lang mga 5, 3 ba, patinin ko, pero matindi bayad, di ba? Pero sa mga for public, dapat yung general knowledge. Mostly yung mga nag-attend doon, nasa factory, di ba? Nagtatrabaho. Bira naman mga designer doon. Minsan, yung mga topic na pinalalabas kung wala lang, nakakatulog yung ibang nakikinig Di ba? Yung sa 400-volt system ko nga lang, dami mga kanina, along the way, patungo ko. Halos ilang oras ang biyahe ko. 9 o'clock in the evening, 1:30, 9, 9, 12, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 12 plus 5, 17 hours. Nakasada ako, nagbibiyahe ako kanina. May tumatawag sa akin, nagtatanong sa akin ng yung si Mark, taga Iloilo. Puro problema na dumadating sa akin yung 400-volt system. Bakit daw may current daw yung neutral? No? Bakit hindi raw balansyado yung kuryente ng 3-phase system na 400? Di ba? So, may problema, may deficiency in design. Yun ang
Agad na sagot. O, sige, Mar. Ikaw uli. Mar. Sir Mandy, balik tayo sa nuclear. Okay. Merong balita lang nitong July, nung first week yata nitong July na Mhm. nasa news. Yes. Nakalagay doon, nagkaroon tayo ng 1, 2, 3 agreement with US. Yun nga, pinalabas ko kanina. Tungkol sa diba? nuclear. Yeah. Ano kayang laman nun? Baka pa 1, 2, 3 tayo. Yung mga agreement yan di ba? 1, 2, 3. 1, 2, 3 ang pangalan ng agreement. Bakit ka, Masama yun pag 1, 2, 3. ang dapat asikasuhin muna, yun nandito sa atin. Yung bang bataan na yan ng nuclear power plant, pwede ba patakbuhin? Kunin nila ako, patatakbuhin ko yan, 3 hanggang 5 taon tatakbo yan. At minimum cost. Kung patatakbuhin, hindi ko lang alam kung sino may-ari. Pero kung gagawa ka ng bago, abay patay na ako, hindi pa natatapos. 7 to 12 years super senior na yung edad ko Di ba? Binabasa ko yung unang paragraph. Kung may connection sa Bataan power plant natin, Wala. parang medyo ewan ko malayo. Siyempre policy pa lang Wala. siguro. Parang alam mo na. Di ba? Yun, parang alam mo na. Di ba? Parang generally, inaalaw tayo ng US na mag-establish yata ng nuclear facilities dito sa Philippines. Parang something na ganun ang ibig sabihin yata. Against the Constitution yon. Kasi yung under 1987 Constitution, Article 2, prohibition of the use of nuclear weapon in the Philippines. But Section 2, Executive Order 123, sabi ni Cory, hindi pinoprohibit yung nuclear electricity, medicine, and for agriculture application. Yon. Maliwanag yun sa Constitution. Di ba? So, ibig sabihin, hanggat hindi nababago yung konstitusyon natin, hindi pala tayo pwedeng Hindi ka pwede magkaroon dito ng nuclear ng missile. Oo. Oo. Alam ba ng mga mababatas natin yan? 1987 Constitution? Oo. Yun ang dapat niya. Sir, Yung hirap tayo pwede mo Sir, pwede na yung executive. Pirmane Cory. Pwede na yun. Yung executive na Pirmane President Cory Aquino, pwede na yun. Yes, of course. Saka hindi pinagbabawal. Ang pinagbabawal yung weapon. Oo. Yes, sir. Sir. At yun ang tinitignan ng US, yung weapon of destruction made from nuclear. Yun ang bawal. Di ba? Ang pwede mo Pinakita ko salita, sa sir. slide. Di ba, Alvin? Pinakita ko kanina sa slide. Di ba? Excuse me, sir. Yung ano, sir ba? Yung plano ng Meralco, sir, na magtayo ng... Nabasa ba yun? Nabasa ba mo yung, yung sa Meralco, may plano sila magtayo ng sariling nuclear plant? Ang target nila 2030. Pero walang detailed program. Walang detalye. Sinabi lang nila power. Di ba? Hindi naman nila sinabing nuclear or what Di ba? Sinabi Di ba? Nabasa ko nuclear, bro. Hindi lang, walang detalye. Walang detalye. Pero balita ko, nagpapatraining Hirap yan, walang detalye. Balita ko, nagpapatraining na raw sila. Bakit hindi nila kunin yung tinin sa Bataan? Dami namin doon. Dapat sana, sir, para magawa yan, matapos. Sabi ko nga, 3 to 5 years, patatakbuhin ko yun Hindi ka na kailangan mag-antay pa ng 15 years. Yeah. Okay? Sayang yun, sir. Ang lupa. Maganda yan, sir, kung maituloy sana. Alam mo, isip ko, Sabi mo, talaga yung Albi, sabi mo kay BBM, ako na magpapatakbo. Ang tawa ni Doming. Ang problema kasi, pag sabing nuclear, ang nasa isip ng karamihan, lalo sa Philippine Gera. Republic, pag sabing nuclear, armas kagad ang nasa isip Gera. Oo. Nakakasira ng buhay ng tao. Yan ang isip. Kaya nga we have to educate
our public. Yes. Okay. Walang kaiba dyan sa solar electricity. We have to educate them. Yes. Di ba? Dapat alam mo. The main burden is not about the technology, but the sharing of letting knowledge seep into the minds of the public. Yes. Yes. Yes, yes. Oo. Akala Dahil nyo pag na-persuade ang public, siyempre siya nang bumuboto ng mga mga kandidato na yan, hindi natin dapat ipadala katulad ng sa Germany na nakakasira yan. O, hindi nga matuloy. But if we educate the public, yan ang nakita ko mga kaya sa portion ng ating effort, we discuss technology, technicalities of nuclear energy. Mayroon din tayong spearheading o kaya campaign for education. Yes. Several forms. Yun na nga. Kaya maganda yung ginamo, Engineer Diaz. Share advocacy upang tayo tayong the Philippine public, we General public. invite the renewable and nuclear energy. Yes. Di ba? Para Ay, makita yung pros and cons. Yung nakita ko nga sa BNPP, hindi man ako nuclear engineer pero sa nakikita ko sa development ng nuclear ngayon, mayroong mga safety side on that. Lalo na sa bagong development, yung tinatawag nilang yung modular doon na sinasabi nila. Sobra pa. Isa na lang ginagamit kay nuclear style. Pressurized water reactor. Yung Isa na lang. Wala na yung makas masabog. Iyan ba yung sinasabi nilang modular? Hindi, pag sinabi mo modular, maliit lang siya pero the same principle. Okay. Para nung panahon ni Ramos na nagkahirapan ng kuryente, power barge, dadaong barko, diesel and generator, ganoon din yun. Power barge. Parang, ang term lang, modular, pero power barge pa rin ang tawag. Lang nuclear power. Sabi ko nga, kung matatakot ka sa nuclear power, huwag na tayo kumain ng isda. Lahat ng aircraft carrier na nasa dagat, puro nuclear power lahat yan. Pati submarine, nasa ilalim ng tubig, nuclear power lahat yan. Yung bumubunggan yan, yung parang jet ski, may nuclear yan. Di ba? Yan ang sinasabi sinalak of knowledge sa nuclear. Oo, di ba? Hindi rin di ba? Yun. Kailangan education, sabi ko nga, tulong-tulong tayo. Kaya sinasabi ko nga, nakakalungkot nga, ako yung dating presidente ng IAEA, tagal na ng panahon, wala pa ako nakita nagle-lecture sa regional conference, wala pa ako nakikita sa annual convention na nag-lecture tungkol sa nuclear. Sige, sabihin niyo sa akin. Sige nga, kung nakapanood na kayo sa annual convention, sa mga conferences. Bagito ko kay Ma'am Chi na magbigay ka ng subject sa convention nito November. Di ba? It's about time. We engineers, di ba? Wala naman pananiwalaan. Siyempre, engineer pananiwalaan, hindi yung abogado. Pero karamihan nagsasalta kasi binanggit ko kanina, sa daming mga publicities, wala akong narinig na engineer na nandun sa mga outlet na ganyan. Puro abogado. Di ba? Pagpunta sa desalination, nakita ko, ba't abogadong sasalita dito? Pagpunta sa management ng mga construction, abogado. Samantalang sa Saudi, pag manager ka ng isang engineer, engineer talaga, hindi abogado. Dito, abogado Pagtubag sa mga water resources, bakit? Water engineer ba ito? Abogado naman ito So, tulong-tulong tayo, Engineer Domeng. Kaya tulong-tulungan natin yan. Yun lang. Salamat, sir, pinangunahan mo na. Pressurized water reactor, yung kumukulong tubig. Pressurized water reactor. Tubig. Yung containment, pabomba mo na kamo sa kanyon, hindi masasabog yan. Palindulin mo na, paputukin mo na lahat ng mga vulkan, hindi sasabog yan. Explosion proof, eruption proof, earthquake proof. Ganon. Yun ang kinatatakot nila. Baka daw lumindol Baka daw pumutok yung pinatubo Di ba? Kasi sabi ni Solidum, napakinggan ko yan si Solidum yung... Siguro sa kakapanood sa sobrang panonood ng horror kasi. Ayun si Solidum, napakinggan ko yan. Secretary ng DOST.
wag daw mag-alala sa Bataan Nuclear Power Plant because wala daw earthquake fault. Dormant daw yung volcano. That's not the proper way of saying. Sino makakapagsabing hindi ililindol? Sino makakapagsabing hindi puputok? Dapat sinabi ni Solidum, kahit pumutok kaya walang mangyayari. Kahit lumindol, walang mangyayari. Kahit bombahin, walang mangyayari. Ganun lang kasimple, di ba? Madaling maintindihan. Sino ba si Solidum? Yung secretary ng DOST. Ano ba siya? Ewan ko. Yung secretary, Ah, di ba? kung siya ay may bearing sa nuclear o kay manali sa nuclear, maaari mapaniwalaan siya. Pero kung your training sa Morris College ay hindi linya mo, hindi, mahirap. Ako pinagmamalaki ko, graduate ako sa Papua, meron kami subject at nagturo sa amin si Dr. Ibe, the Authority of Nuclear Power Plant, Nuclear in the Philippines, Dr. Ibe. Di ba? Although kahit pa paano, siyempre patuloy tayo nag-aaral, nagre-research, di ba? Inaalam natin, paano ba na-initiate yan, paano kinukontrol, paano nangyayari. So yung mga kababayan natin, hindi na pupunta sa internet, tutulungan na lang natin sila. Yan naman mga given parameter na eh. Yan ang maging tulong natin, educate lang. Educate. Yeah. Sige, si Marulene, bumalik na naman si Mr. Bonso. Sir Mandy, yung pa-confirm ko ulit, yung Bataan nuclear plant natin, meron daw kasabayan sa Korea na plant, Yes. same Dalawa, tumatakbo. manufacturer, same brand, at gumagana pa hanggang ngayon. Yes. Yun. Operational. Mhm. Yung aking kaibigan, na dalawa sila, galing doon, tinignan nila yon. Yung mga kaklase ko kasi, mga kabatch ko, ako lang hindi pinalag mapasama dyan sa training na yan. Eh. At alam ko naman ng puro tulo lahat yan. Mhm. During our time yun eh. Yun sana ang ipakita dito para maging maging aral na hindi natin pinatakbo yung nuclear natin. Dapat lang eh. Kasi nga, yun nga, political ang naging issue. Yun ang sa Germany nga, hindi nila pinatay yung nuclear power plant. Political issue. Yung sa parliament. Ang ginawa lang nila katwiran, yung Fukushima. Hindi naman nila alam kung bakit nagkaganon yung Fukushima. Lumindol, may tsunami, namatay ang kuryente. Tuloy-tuloy yung nuclear fission. So, aral yun. 40 years na yun eh. Walang backup power. Di ba? Dapat may backup power ka kahit isang maliit na generator para sa auxiliary power mo. Para tumakbo yung water pump mo. Hindi para lumamig, hindi mag-init. Yun. Ito pa Sir Mandy, isa pang tanong. Okay? Kung totoo yung Kalayaan pump storage, ginawa daw yun in coordination sa Bataan nuclear natin para kung gabi mababa ang demand, i-absorb ng Kalayaan pump storage yung supply ng nuclear para magtubig. Yung sa CBK, yun eh. Tawag doon yung CBK, Karilaya, Kalayaan, Bacnotan. 3 planta yun. Binenta, tawag ko pinamigay eh. Pinamigay yan ni Ramos kasi sumalangit na. Ewan ko magkano bayaran doon. Anyway, ang purpose ng Kalayaan na yan, yung tubig sa Laguna Lake, pag kokonti ang demand, tumatakbo yung generator mo as motor, iaakit niya yung tubig pataas. No? Kasi kukonti ang kuryente, lalo sa gabi. Ngayon, nakakaipon na ngayon sa yung Karinaya Lake, marami ng tubig. Pag kailangan ng kuryente, pauususis mo hydro, di ba? Yun ang purpose. Pero, hindi na nga sumusobra kuryente. Paano ka pa makakapag-pump up? Di ba? Kulang pa nga tayo eh. Siguro, manaka lang tumatakbo yung generator mo as motor. Dahil lang magpapatakbo sa motor mo, kuryente. Di ba? Wala yung pinag-iwan dito sa mga nakakatakot, yung mga solar farm. Dami-dami, may baterya. Paano kung hindi kaya kargahan ng araw? O saan ka kukuha? Para kami e-bike. Bibili ka kuryente. Kung mura, karga mo yung baterya. Tapos tinda sa atin, mahal.
Yan ang solar farm. Yan ang ano, yan ang ano, yung mga solar farm na ano, yung solar farm, dami problema tayo sa food security. Baka mawalan na tayo ng taniman ng palay. Although hinahanap naman nila yung dormant land. Eh, lead ng Pilipinas eh. Para makagawa ka ng megawatt na solar farm. Di ba? So, dormant nilalagyan nila, Isabela, kung saan. Tapos, yung mga parameters pa na mga tinitingnan. Ganun. Yung wind naman, wind power, hindi naman lahat may hangin. Mabuti pa si Mandy, may hangin di ba? So, parang ganun. So, energy mix ang dapat pinag-aaralan. Hindi lang nakapokus tayo sa solar, nakapokus sa wind. We have to make a comprehensive study about energy mix. Ano ang dapat? Di ba? Sir Manny, balikan natin yung sinabi mong wave power. Sabi mo, balikan natin. Alin yung ocean? Wave. Oh, wave? Oh! Bakit ngayon hanggat wala pa? Ang wave, wala tigil ang galaw ng tubig Bibagit wala gumagalaw, di ba? Mayroon kasi kung nabasang article na they're making a study doon sa pagitan ng Samar at saka Sorsogon, yung San Bernardino Street. Kung mayroon San Bernardino Street. Pagitan ng Samar at saka Sorsogon. Tapos ano? Ewan ko kung totoo ba yung may ginagawang study. Ayoko sanang i-komentaryo ito. Baka may mga nakikinig sa atin no? Baka may matamaan tayo. Ang paggawa kasi ng kuryente, negosyo yan. Di ba? Negosyo yan Hindi naman kagagawa ng kuryente na hindi mo ititinda. Di ba? Oo. Siyempre, ititinda mo yung kuryente pag gumawa ka. So, pag nakagawa ka ng mumurahing kuryente, paano na? Di ba? Yan ang mga issue. Iilan lang naman ang nagpapatakbo sa atin ng ngayon, mga IPP natin, di ba? Aboitiz, Meralco, Ayala, San Miguel. 3 nga, 4 lang. Malalaki. Puro solar farm. Kasi kaya nilang gawin yan overnight In 1 year time, meron ka ng megawatt power. Di ba? Madali mo na maititinda. Tama. Yung ROI mo, payback. Definitely, ka lang makuha mo agad yan. So, negosyo yung paggawa ng kuryente sa madaling sabi. Di ba? Dapat ang paggawa ng kuryente, iniisip yung kapakanan natin. Kaya nakakapanghinayang na nawala sa kontrol ng gobyerno yung paggawa ng kuryente. Sana maibalik natin, maamyendahan yung EPIRA law na maging hybrid yung EPIRA law na pwede kang magtinda, pwede rin magtinda siyang gobyerno, magkaroon ka ng stabilization fund para affordable lang ang cost of electricity. Di ba? Ngayon, privatize lahat Gawa ng EPIRA law ni Ramos Sana kung buhay pas magsaysay, matanong natin Sama, buhay pas magsaysay, matanong natin. Bakit si magsaysay? Kung yung the law of supply and demand. Sa atin, at least abolish that law. Kaya yung pera, pag hindi obra, amen. Hindi, sa totoo lang, yung EPIRA law, kahit period ka, hindi pa nababago di ba? Meron bang tayo legislator na nag-review, nagbasa niya na kung meron dapat baguhin? Sige nga. Sabihin nyo sa akin kung sumala sa Kongreso yung proposed amendment of EPIRA law. Wala. Yeah. Ako, meron na akong version amendment niya. Kaya lang, hindi naman ako legislator Kung may mag-sponsor, bibigay ko. Yan, ipaloob natin yun. Wala nga tayo mga sponsor kasi pag kumuha ka ng sponsor, magkaan ba ang lobbying fund? Tayo. Kailangan ng pera na naman yun. Sige, gagalawin namin yan. Kailangan ano kayo ng lobbying fund niya kasi maglalabi tayo sa ibang mga congressman. Diba? So wala rin.
Yan ang hindi alam ng mga engineers. Meron na akong write-up dyan. Oo, di ba? Ngayon, meron siyang malakas-lakas o matindi-tindi dyan na talagang parang si Miriam Defensor ng araw na fighter talaga. O, di ba? Yun. Yun yung sa Kaap in-interview ako ng PTV4, DCRH, RMN, Channel 7. Ano nangyari? Bandang huli, ayoko na. Sumulat sa akin si Grace po, humingi ng report. Kasi nung bandang huli, sinabi yung breaker daw may problema hindi dapat pinoforensic yung breaker, di ba? Kung talagang yung breaker talaga may problema. So, ganun. Dinigay ko kay Grace po yung... Sa airport naman yon. Oo, in January 1. Di ba? Naging talk of the town yan. Sa airport yun. Oo, apat na station na interview sa akin dyan. Pinaliwanag ko lang. breaker. Dami na tao, breaker na. Oo, pinaliwanag ko UPS, yung voltage regulator, lahat, everything. Pati yung backup nila, lahat. Pati yung bypass switch, pinaliwanag ko. At the end of the day, ang huling sinabi na lang, sira yung breaker. Wala na akong magagawa. Kasi breaker na sira Pero ang nagbigay ng statement, hindi technical Anyway. Sabagay yan napapansin ko, lahat when it comes to public forum lahat ng sasabi tungkol sa, lalo na sa government karamihan abogado Ito Sa lang. sir, yung sa NGCP, bugado yan, yung salita lang. Babae. NGCP. Babae yan bugado ang salita. Hindi lang, minsan naman may mga technical yan. Ang May problema, mga advisor yan may mga advisor, kaya lang hindi binibigyan sila mismo from their mouth manggaling. Nire-relay, no? Ibig sabihin, may mga advisor. Minsan yung advisor naman, after lang naman yan, makakaibigan para sa sweldo. Di ba? Hindi naman nila kukuha ng mga advisor na may mga combat experience yan. Kung siyempre, kukunin niya mga kamag-anak, kaibigan. Ganun lang. Hindi kukuha ng advisor na matitindi yan. Ayan ang Philippine setting. Di ba? Mahirap yan kung may ambos interview na tanungin siya ng technical, paano niya masagot? Teka muna, ganunin ka lang, paikutin ka. Sabi ka tapos na, di ba? Nangyayari naman talaga yun. Yun ang Saka pag mga issue sa mga ganyan, sa mga yung mga sunog nga lang, di ba? Sino ini-interview? Ano si Engineer Galindez Lahat ng aberya rito sa atin, sino ba mga tinatanong? Sino ba kinukonsulta? Kaya nakakahiya nga yung organization natin, di ba? Dapat meron tayong funding para sa advocacy. May programa tayo. Kaya during pandemic, alam ni Galindez, sinimulan ko yung aking programa every Monday, itanong si engineer. Doon natin sasagutin lahat ng katanungan. Pero ngayon, ang medyo naman... Yung tungkol lang sa sunog Palaging dinadahilan electrical fault. Hindi, ako nagkaroon yung electricity man. Anyway, ito, total, yung patay dito, kukwento ko yung solar. Yung rapid shutdown, sino ba yung mga solarista rito? Sino ba nakakaalam dito ng rapid shutdown? Sino nga, paki-raise yung hand kung may alam ko sa rapid shutdown? Narinig ko lang yon. Okay. Yan, isang problema pati yan. Mismo mga practitioner, hindi alam ang solusyon. Di ba? So, marami issue. Oo nga one time siguro... Dapat ikabit yun, di ba? Not necessarily. Not necessarily. Meron kang 500 kilowatt, 500 watt, lalagyan mo rapid shutdown, magkano halaga nun? Ay, sobrang laki naman yung halaga nun. 500 watts lang, 500 watts lang. Isang panel lang, pinalalagyan ng rapid shutdown. Basta ang batas natin ngayon,
walang implementing rules and regulation. Short circuit calculation, voltage stop calculation, nagpagawa yung may bahay, 4 na ilaw, 5 outlet, hinahanapan ng short circuit calculation. nakaka ano yung planta? Hindi nga, di ba? Yung OBO kasi meron directive yung DPWH pag gumawa ng electrical design, kailangan may short circuit calculation. Hindi naman sinabi yung limitation kung hanggang saan. Ano magagawa mo? Di ba? So, marami tayong issue technically na generic na walang di ba? Isipin mo, 4 na ilaw, 5 ilaw, pipirma pa kami PEE. Para ano pa nakagraduate ka ng REE, kahit 5 ilaw, hindi mo kayang i-vouch. At ganon. Graduate ka ng BS Electrical Engineering, I can practice no limitation in the power plant. Kahit 200,000 volts, ako, qualified ako mag-maintain. Pero hindi ako pwede pumilma ng 5 ilaw. Di ba? Ang pwede lang pumirma sa 5 ilaw, yung PEE. Pero yung RE, pwede siya hanggang 230,000 volts, siya mag-maintain. Bagong graduate. Di ba? Okay. Ang dami ko ng chismis sa inyo. Salamat sa inyo sa ating muling pagkikita-kita. Sasabihin nyo lang kay Ma'am Che, yung ating Vice President, saka sa NLC, Okay, sir. Salamat. kung anong gusto nyo yung topic, marami akong topic. Alam niya ni Alvin, marami tayong pwedeng pagkwentuhan. Okay, salamat po sa inyo. Okay, sir. At Ingat, sir, ingat. opo. Sir, mukhang wala na rin po tayo mga ibang questions pa. Hmm. Award ko lang, Sir Mandy, yung Meron ba? certificate of appreciation po namin, ha? Ganon. Yan na lang kaligayahan ko eh.